Welcome again sa Nagbabagang Patatas or Hot Potato, where we discuss all the trending topics na pinag-uusapan ngayon sa Pilipinas, sa buong mundo, or sa social media. I'm your host, Supremo, or Primo na lang for short. Kami ang The Faceless Ones. I am your other host, Dualhati or Ati for short. So, quick disclaimer lang, the views expressed in this segment or conversation are those of the host, us, Primo and me. So, and do not reflect the opinions of Faceless Ones and affiliates or its other hosts. So, sabing dalawa lang to. If may mga comments kayo, unintended consequences, kumbaga, na gusto sabihin dyan, feel free to chat us up, post or comment on our videos, podcast, ganon. So that, ma-mention din namin kayo if ever sa mga future episodes namin and mapag-usapan namin yung mga comments, no? Maganda yun eh. Gusto ko kasi yun eh. We have our, I think we have our social media accounts din naman sa description or the email. Yeah, you could email us, especially if you want us to discuss certain topics. But for today, gusto natin pag-usapan yung nag-viral na video, no, just last week. So this is ito yung pagmumura sa buntis. I don't know, nakakatawa yung title, no? Parang pang tabloid na buntis minura ng mga senior citizens sa NAIA. So, this is like a story na, alam mo, sobrang viral sa social media na nakaraang linggo. Nag-double park itong, let's say, the girl, a pregnant woman, nag-double park siya siguro kasi kailangan niya na mag-CR, wala siyang mahanap na parking. Pero very unfortunate kasi doon pa siya nag-double park, doon na binlock niya yung kotse nung dalawang senior citizen na merong anak siguro na autistic or na PWD din. Yan pagbalik niya, grabing mura na yung inabot niya. As in, to the point na parang matatakot na siya doon sa pwedeng gawin ng mga tao sa kanya. And this garnered a lot of like reaction sa social media na parang alam mo yon, mostly sided sa pregnant woman kasi naiintindihan nila yung situation, yung pangailangan ng ano, and then of course meron tayong yung mga nagbumura, mga masasama yung ugali, ganyan. So grabe yung reaction ng mga tao. So I don't know, napanood na ba to? Happy? Yes, napanood ko na. Nabasa ko muna yung mga articles, no? Artikulo patungkol sa storyang ito. Medyo na-disappoint ako, no? Kasi parang medyo mas na-disappoint talaga ako. Pro ako dun sa buntis. Kung bibigyan, kailangan ko mag-side with someone. Tapos, medyo nakaka-disappoint yung mga old generations natin these days in general, no? Parang nagkakalat sila sa internet eh. Parang okay lang naman, pero entitled ka naman kasi mahaba na yung parang pinagdaanan mo sa buhay. Pero kung pwede ka namang, ewan ko eh, feeling ko, tone of voice, pwede mong i-educate yung isang tao kung may pagkakamali sila sa mga ganong sitwasyon, di ba? Karapatan mo din yun eh. Tama ka naman eh, kasi tama naman yung park nila. Mali talagang yung pag-park ng babae. Pero ang natatawa kasi akong part, kitang-kita naman dun sa mga video na naglagay ng note yung babae. Ay, yung cellphone number niya. Cellphone number niya, contact information niya. Hindi niya intention yon, pero nandun siya sa sitwasyon, buntis na babae to, medyo nakakahiya para sa akin, para sa side ng mga matatanda or senior. Totoo, naintindihan natin meron din silang PWD. Pero kung buntis yung tao, nag-leave ng note, hindi niya intention yon for sure. Kaso may pangangailangang physical yung babaeng buntis. Malay mo, baka bigla pa lang mapang-anak ko nung panahon na yun. Tapos, nakita ko yung ibang part ng video, parang harassment na kasi yung dating nung pamilya eh. Tsaka mag-isa lang yung buntis, dude. Hindi kasama niya yung anak niya atang minor de edad, which is I think 11 years old. Ayun, isang adult na babae versus what? 3, 4? Yung sa video? So, sa tingin ko, makikita mo na hindi pantay. Tas ilan kayo sisigawan mo? Tapos, ang dun sa
mas pro pa rin talaga ako sa buntis eh. Kahit Mm. anumang sabihin ng ibang tao. Pero sasabihin ko na mali talaga yung pag-park ng babae. Kaso nag-leave siya ng note. Intindihin natin na buntis siya. Tas, na, may bata pang kasama. Tapos sila puro matatanda. Diba? Tapos parang naturingan ka ng, ako sasabihin ko talaga naturingan kang may edad. Pero pumatol ka ng ganun. Sa akin lang naman yun. Tapos, yun, feeling ko kasi unjustified yung mga ginawa, yung actions na ginawa nila nung mga panahon na yun dun sa babae, di ba? Ikaw, ano ba? Hindi, sa akin kasi, nisip ko, I mean, I don't wanna play like devil's advocate, pero I would give them the benefit of the doubt. May kulang kasi sa story eh. Like, gaano ba katagal nawala yung girl? Kasi for me, kung makikita mo yung galit, hindi yun yung galit na parang alam mo pa, naghintay ako ng 10 minutes, 15 minutes. Hindi yun yung galit na ganun eh. Parang, just give them the benefit of the doubt, or alam mo yung parang, what if kung naghintay sila ng oras? Although hindi kasi natin makakita yung totoong side nila or the full side of the story kasi hindi naman sila nagsasalita, which is actually speaks volumes kasi pag hindi ka nagsasalita, parang hinahayaan mo na lang yung, alam mo yun, kung ano yung perception ng tao na, alam mo yun, na parang hindi mo pinagkatanggol yung sarili mo. Ako parang, of course, naintindihan ko yung sa buntis. Kung mapapanood mo talaga yung video, parang verbal abuse yun eh. At alam mo yung grabe yung feeling ko, traumatic eh. Yung kung ako maganon, matatrauma talaga ako eh. Kung let's say, nakakatakot yun eh, kasi kung hindi ako papasok sa kotse ko, parang hindi rin alam kung anong pwedeng gawin ng mga tao na yun, especially hindi lang mura yung inabot ko, baka nasaktan pa ako. So buti pero kung hindi siya pumasok, sorry to cut you off, Primo, feeling ko talaga physically masasaktan talaga siya. Kasi ang ginawa ng mga dun sa video, yun yung maling part nung sige, sabihin na natin baka tama sila, pwedeng ma-penalize yung babae dun sa double or illegal double parking eh. Pero yung pinagsusuntok nila yung kotse, nandun sa video eh, it's captured, nakuha sa video. So para sa akin, kung hindi pumasok yung babae, baka talagang nabugbog siya. Yun yung pangit na part eh. Kasi di ba, intention mong saktan siya eh. Hindi man siya saktan ng physical, gusto mo siyang saktan ng on an emotional level, di ba? Kasi kung ginaganong-ganon mo, yun, threat yun eh, di ba? Yung ginawa nila dun sa buntis. Ayun, sabi ko yun eh, parang damage of property ba yun? Pwede yung ikasuhan ng ganun. Kasi kung wala mang physical assault, pero damage of property, especially kapag sinira yung sasakyan mo, malaking yun, parang it's a crime eh. Alam mo yun. Yun nga. Tapos, pa to, kasi mga senior citizen kasi, alam mo, ito yung mga pregnant woman, senior citizen, person with disabilities, ito yung mga, kailangan ating pangalagaan. Alam mo, kaya mahirap mag-side eh. Pero kung makikita mo lang yung video, parang ang dami kasi nag-judge din talaga dun sa mga senior citizens na the way kasi na, alam mo yung pagmumura nila, the way na parang yung in-approach nila yung situation sa gana. Sobrang sorry na ng sorry yung girl. Natakot na yung ayun nga. Grabe pa talaga yung pagmumura. Sabi ko parang, this is something na alam mo, hindi normal eh. Kaya nga inisip ko, baka may pinanggalingan. Baka mamaya hindi lang sila naghintay ng 30 minutes o 1 hour. Baka ang tagal. O baka nga meron silang emergency na kailangan puntahan na hindi sila makaalis. Kasi bakit ganun yung galit? Kasi grabe talaga yung rage eh. Or... Rage? Ayun nga eh, hindi siya galit. Iba yung level kapag sinabi mo na kasing rage eh, di ba? Oo. Kasi parang gusto na lang saktan yung babae eh. So, alam mo yun, in a way na etong girl na to, syempre, naka-experience siya ng trauma later. Syempre, hindi mo maka-feel at the moment eh. Maka-feel mo na yun after nung event eh, na parang, ay shucks, grabe yun nangyari. Grabe nakita pa ng anak ko na ginaganon ako ng mga tao. Trauma din sa bata yun eh. So, doon kaya siya nag-decide to post that video doon sa social media at nagsabi siya, help me identify these people kasi kakasuhan ko sila. Nagkaso siya ng unjust vexation. Unjust vexation, I think. Actually, lagi tinarinig yung unjust vexation. Pero hindi ko alam kung ano talaga yung ano talaga yung meaning nun. So, in Tagalog, ang pagpapahiya ng tao ay pwedeng ituring na krimen na unjust vexation causes annoyance, irritation, torment, distress, and disturbance. So basically, na-threaten. I think she felt threatened
or naano siya dun sa security, sa safety niya. Kaya, alam mo, sobrang, especially sa mga babae, sa mga bata, even the threat of like safety, mas malaking factor na yun eh. Lalo na dito sa mundo Correct. natin, alam mo yun, hindi sila napoprotektahan. So, yeah, I think, I mean, at face value, siguro, lahat naman nasa side ng babae. Although mali yung ginawa niyang pag-double park, pero siguro hindi kasi talaga naging maayos yung approach ng mga senior citizens na yan. Pero grabe no, I think for me ang siguro kasi malaking naging problema eh. Lalo na sa Pilipinas, yung parking, yung traffic. I mean, hindi ako nag-drive sa Pinas eh, pero alam ko kasing sobrang stressful ng mga ganon, yung pagpa-park, paghanap ng parking, pagdadrive. Siguro isa dito nagkakos kung bakit ang daming galit lagi pagdating sa kalsada. Naka-experience ka ba ng ganito? Or I don't know, do you have anything to share or similar situations you've been into? Honestly, ako, nagmamaneho naman ako. Pero alam mo, kung maiiwasan, iiwasan kong lumabas or hindi na ako lalayo. Yung sa mga malapitan lang, kunwari, pupunta ako ng pamilihan, hindi na ako masyadong lalayo kahit na alam ko na may posibilidad na hindi ko makuha yung mabili yung mga kailangan ko or gusto ko talaga. Kasi sa panahon ngayon, isa sa mga pinakamalaking problema kasi ng Pilipinas yung transportasyon, saka yung mga daanan natin. Tapos sa panahon ngayon na alam mo, pupunta ka sabihin mo ang destination mo south to north, parang kalahati na nung araw ng isang trabahante yung i-consume mo para makapunta sa isang lugar. Grabe. So, para ka nang pumupunta ng probinsya, hindi naman ganun katagal lagi. Dati, pag galing ka ng Makati, tapos pupunta ka sabihin mo ng Muntinlupa, ganyan, or Alabang, wala pang 30 minutos, nandun ka na sa destination mo. Nakapag-park ka na rin nun. So, para sa akin, may mga na-experience din ako na pangit. Pero sa pag-park, ako na kasi mismo yung umiiwas sa problema eh. Kasi hindi naman lang ikaw yung naaabala or hindi lang ikaw yung nakakaabala, pati yung sarili mo. Kasi sana yung oras na inaano mo, aalis ka na lang doon sa pinuntahan mo o pupunta ka doon, magpa-park ka lang, pero nagkaroon pa ng aberya. So sana, ikaw na yung umiwas. Tapos, hindi, dapat talaga ikaw yung umiwas eh, lalo na sa panahon ngayon. Pangit talaga yung sitwasyon natin sa Pilipinas. Sa mga dapat na ma-address to. Kaso, bilang mamamayan, dapat matuto tayo na, kumbaga yung mga changes na gusto nating makita sa immediate environment natin. Tayo na yung maging anong tawag dito, ehemplo, no? Para maiwasan yun. So, dalawa na nakikita kong mali base sa usapan natin, no? Talagang, alam ko, sure ako na mali kasi talaga yung ginawa ng babae dun sa sitwasyon. Hindi natin siya masisi eh, kasi gusto niya kasing magkaroon ng magsampa talaga ng kaso. Kaya, nag-post siya sa social media kasi yun yung isa sa mga paraan para ma-identify niya itong mga taong to. Kasi kung iisipin mo nga naman, meron kasing parang news na naglabas na nag-deactivate ng mga account yung mga taong na yung family na yun na kaya hindi talaga sila mako-contact. So, pwedeng ma-justify yung pag-post niya kasi pwede niya pa rin namang i-unpost yun in reality. Tawag doon? Siyempre, kasi iniwasan din na yung backlash eh. Especially, kaya nag-counter din sila, magkakaso din sila, which is more of a cybercrime. So I think which is, yung binidyohan mo kami, pinost sa social media. So I'm not sure, hindi ako familiar sa cybercrime law sa Pilipinas. So, may counter din sila dun sa girl. Basically, yung parang... Alam ko kasi... Din sila. Yeah. Alam ko kasi, hindi mo talaga pwedeng videohan ang isang tao nang walang consent. So, kahit sa public? Oo, lalo na sa public. Kunyari nakikita mo to, tuwing gumagamit tayo nitong tool na to, tapos magre-record tayo, sabihin mo na ng video. 'Di ba merong automatic na consent note?
Tapos, either i-approve mo or naiintindihan mo, yes or no, parang kailangan mong i-approve or disapprove. So, Yes. ganun sa simpleng ganun pa lang, the moment na mag-record ka, meron na siyang problem. Pero, hindi siya magiging problem in the sense, depende sa gamit mo. Parang, hindi naman tayo lawyers dito, pero Yeah. feeling ko may workaround. Tapos, Oo. binidyo niya yung instance na yun kasi For kailangan protection. niya ng Yeah. for protection, correct yun. So, hindi niya intended na pingasan yung reputasyon ng ibang tao. Yeah. Kaso, natatakot siya para sa sarili niya. Ako ngayon, kung may hawak akong cellphone, nandun ako sa sitwasyon na ganun din yung gagawin ko. Papasok ko sa kotse ko, tapos magre-record ako, tapos Hindi siya kasi for ako malice, magpapal, pero alam mo yun? Tama, may gets ko. Oo. Hindi siya for malice na gusto mong ipahiya yung tao, but it's for your, alam mo yun, protection, evidence. At saka, oo, tsaka nakita mo naman nung ang kasama dun sa post niya. Kaya kasama sa post na yung part na nagdi-disclaim siya na bigyan niyo po ako ng tulong na mahanap yung mga taong to. Hindi niya yung pinost separate from that disclaimer. So, hindi niya intention yun na i-post kung hindi niya hinahanap yung mga tao. Grabe, no? Kasi, pero anyway, mga ganitong bagay hindi naman talaga maiiwasan, especially dyan sa Pilipinas na, so yun, nabagit natin ngayon na sobrang stressful. Tapos, wala pa tayong enough facilities for this kind of people na alam mo yun, yung mga may special needs. Kasi ako, sa mga ganitong pagpaplano ng mga parking spaces, usually meron yung PWD and that's PWD parking space na yan. Intended talaga siya for this kind of people, sa mga PWD, sa mga buntis, sa mga senior citizen, pero masasabi ko na parang kulang na kulang eh. And I think siguro may responsibility din yung airport dito eh. Yung airport authority. Unang-una, walang guard na alam mo yun, parang walang guard na umawat or nagbabantay or nagsabi na ay may mali ganyan, bakit yung dapat may nakapansin na agad eh na parang uy, ba't ka nagpa-park dito, hindi ka pwede mag-park dito. Tapos ang tagal pa siguro naghihintay ng mga tapos wala ring guard na wala silang guard na mapagreklamuhan, alam mo yun, parang there's no authority, walang nagbabantay eh. So una, wala na nga silang enough facilities for this parking area na parang required to by law na standard na kailangan in every like 30 or 50 parking space na meron kang isang parking space na intended for the PWD or sa mga pregnant women. Wala siguro silang ganun or hindi nila alam kung kung saan magpa-park. Dapat kung wala tayong ganun, dapat merong sapat na resource para magbantay. Facilitate, ganun. Yeah, facilitate. Feeling ko yun hindi sa pagkukulang din ng ng airport authority na grabe yung naging commotion tapos wala man lang umawat, wala man lang sumaklolo sa nangyari. Doon ako medyo na na parang dapat nung nag-aaway na sila, merong kasi imposible kahit dun sa mga instance kung medyo mahaba yung mga story nila tapos nag-iikot ka, meron talagang tao. Feeling ko may pagkukulang talaga, hindi feeling. May pagkukulang talaga yung airport management in short. Pero yun, tama ka dun sa na-mention mo na dapat siguro sa atin na lang manggaling, no? Kasi maraming bagay sa mundo na hindi nare-resolba. Alam nating may problema yung gobyerno natin. Pero meron din tayong problema paminsan-minsan. Kasi feeling, pakiramdam natin, entitled din tayo eh. Nandun yung, katulad sa kanila, meron kasi akong matatandang na i-encounter din na parang entitled din sila. Pero lumaban ka. Kung magkakasuhan sila, okay yun kasi meron silang point of view. Pero hindi man ako lawyer pero mas dehado kasi dun sa naging sitwasyon. Eto na lang. Sa akin, alam mo yung sa philosophy na the end does not justify the means. 'Di ba? Di ba tama? So, tama yung puntong gusto mong iparating dun sa babae. Pero, mali mo pinarating. So, dun ka nagkamali. Matanda ka, may PWD kayo, pero kapag
eto kasi parang feeling ko, hindi naman to Filipino thing, pero parang pag naagrabyado ka ng ibang tao, parang dapat mo din ba silang maagrabyado? Parang ibalik sa kanila yung napagod ka na insulto ka. Kasi Mm. pag nagmamaneho ka, isang pinapractice ko, kaya minsan una nagdadasal muna ako. Tapos iniisip ko kung anong state of mind ako pag nagmamaneho ako eh. Kasi alam ko, maaapektuhan na yung minsan speed nung pagmamaneho ko, how I drive, kung umiiwas ako sa potential na aksidente kapag tumatakbo na ako. So, tapos ang dami naman pwedeng mangyari talaga. Literal na kahit anong gamble ang pagmamaneho kasi parang pwede ka ma-aksidente anytime. So, ako sa akin, ayun, the end does not justify the means. Pagka merong nakasaling sa akin sa daan, tas nakapark din ako, tinititig sama. Tapos magsusorry na sa akin yung taong yun. Tapos na, ganun lang. Pag nagsorry siya, okay, tapos sasabihin ko, wag mo nang ulitin to kasi mali talaga yung ginawa mo. Tapos, di ba? Yeah. Kasi ganun nga, di sa situation na to ngayon or sa naging nangyari na to, ang dami nating makukuhang lessons dito, no? I mean, of course, obvious naman yung iba eh. Like yung patience is a virtue, laging magpasensya, laging alamin mo muna yung sitwasyon bago ka mag-act. Kasi siguro, yun na yung nabuo sa kanila, guard na sila eh. Bakit nag-part to dito? Hindi siguro na nakita yung note, hindi nila tinawagan yung babae, hindi nila alam na buntis yung babae. Grabe na yung so ang daming lessons na pwede mong makuha sa pangyayari na to. Tapos kung ikaw naman yung sitwasyon na siguro na ganyan, na ina-assault ka na ina-assault ka, or feeling mo na-threaten ka na, I think okay na yung ginawa ng babae na pumasok agad siya sa sasakyan niya. Tsaka address the situation later. Kaysa sa nanlaban siya. Parang nag-sorry daw siya ng sorry, pero hindi na siya nanlaban, di ba? Correct, tama. Yun din yung nakita ko sa video. Tapos parang umalis siya. Parang hinintay niya, hindi parang hindi naman siya, kalmado niyang in-address yung sitwasyon, considering dun sa kung anong sitwasyon niya, nabuntis siya, tas may bata siyang kasama. Alam mo yun? Kasi hindi niya pinatulan. Ang immediate goal na is to avoid a crime, avoid an accident, avoidance. Tama yun sa mga ganong sitwasyon. No? Kasi kapag pumatol ka, you can fight fire with fire. Sabi nga nila, di ba? Yung pwedeng labanan ng apoy, lalaki lang yun. Ganon. So, maganda yung naging action niya na nung parang hindi na siya, kasi sinubukan siyang pagbuksan yung pinto niya, driver's seat. Grabe, nakatakot yun. Yun yung natakot ako na part. Tapos naiisip ko kung anong nararamdaman niya nung panahon na yun, kung buntis na. Ganon. So, ayun. Tapos nag-drive away na siya. Tama yung nagsusorry siya kasi alam niya namang mayroon din naman siyang mali. Pero, alam mo yun, siguro, ano bang kulang? Understanding din. Kung nag-apologize na sa'yo yung tao. Kaya nga. Kasi yung life in general hindi lang sa parking. Diba? Ay, nako, grabe. Pero, yeah. So, isang mainit na usapan na naman. Yung, hopefully, sana wala na mga mangyayari na ganito, no? Kasi mag-Christmas seasons na So, yung habaan na lang siguro yung pasensya sa kalsada or ano bang ma-advise mo sa mga tao na, sa mga Pinoy ngayon na alam mo yun. So, yeah, I think for me, like, yun, habaan na lang pasensya sa kalsada, tapos alamin muna yung sitwasyon bago mag-act. Huwag masyadong emosyon or bugso ng damdamin yung pairalin. Tama. Feeling ko na pakiramdam ko naman na mention mo na yung mga tamang dapat sundin mo. So, yan na lang siguro yung parang andun na magkakasuhan sila. Pero para sa mga ibang tao na nakakita ng sitwasyon na to, siguro dapat nating isaisip na ang daming problema ng country natin, ng bansa natin sa mga ganyang bagay, no. So, habaan natin tama yung pasensya natin, tapos hindi lang tayo yung may karapatan. Tapos lagi nating parang ilagay natin yung sarili natin dun sa posisyon ng kung sino man yung inaaway natin, regardless kung tama tayo o mali. Kasi
kung na-address ng mga senior citizens ng tama yung sitwasyon, Mm, hindi lalaki rin ng ganito kalaki yung gulo eh. tama. Diba? Isa pa, ang liit na bagay nung parking. Naiintindihan kita kanina sa point mo na baka hindi pa natin alam yung sitwasyon ng senior citizens kasi hindi naman talaga sila nagsalita tungkol dito. Pero Oo. isang point of view ko dyan kasi baka kaya nila ginawa yung mga action nila is kasi nahihiya din sila sa parang napagtanto nila baka later on na parang medyo may mali din pala tayo na parang Mm, na sobra medyo na-exaggerate natin yung mga reaction natin ng mga panahon na yun. Tapos di naman sila nag-reach out dun sa tao, nag-block pa sila or nag-deactivate ng Facebook. So walang room para mag-usap sila. So yun na lang parang world peace, 'di ba? Sana World peace. magkaayos Let's go no? for that. Sana magkaayos Sana. sila kasi alam mo na, syempre magkapasko naman. So, Oo. hopefully magkaayos kung ano man yung trauma na na-experience nung buntis na babae, sana malagpasan niya rin kung ano man yung mga, especially yung sa bata din. But anyway, so that's it. So, guys, salamat sa pakikinig. If you wanna sound off, the social media, just follow us, just comment, or just, message us if you have any topics in mind or mga trending topics na gusto nyong pag-usapan. Diba? So, yung mga suggestions nyo, nakikinig kami noon. So, just send us an email no sa facelessones@gmail.com. So, that's our Yes. email. Thank you sa mga manonood dito. Tas, mga reaction nyo, feel free. Matutuwa kami ng sobra. Salamat. Okay, once again, I'm your host, Supremo, or Primo na lang for short. And I am Luwalhati or Ati. So, pag nakabisado nyo naman yung pangalan namin, yung nickname na lang namin yung gagawin namin. Okay, Thank you. see you Salamat again. Thank yan. you. Bye-bye. Bye.